Ito yung tatlong bagay na dapat mong i-consider bago ka magpautang sa mga B2B na clients. Okay? So, kung isa kang ICT na company, computer shop owner or computer store owner, ayun, tapos nagsusupply kayo sa mga company or mga BPO companies, ayan. So, ito yung mga bagay na dapat mong i-consider or dapat dapat mong makuha sa mga kliyente mo bago ka mag-decide na pautangin sila. Yo, what's up mga boss? It's me again, Rodgers Levido. Isa po akong negosyante at meron na po akong 5 taong experience sa pagpapatakbo po ng ICT Computer Parts Supply Business. Ma-share ko lang sa inyo mga boss, no, na way back 2020 mga boss, meron po kaming isang malaking korporasyon na customer. Ayan. Kilala nyo po yan sila pero hindi ko lang banggitin yung pangalan. So ayun, naging customer namin sila. At first, maganda yung bayad nila, maganda yung transactions namin. Pero merong isang transaction nun na medyo malaki siya. Ayun, so um, ang nangyari doon mga boss, pagkatapos ng malaking transaction na yun is, syempre sinisingil namin yung bayad nila. Pero umabot sa time na ang hirap nilang singilin. So, to cut the story short mga boss, umabot siya ng mga 3 months to 4 months bago sila nakabayad sa amin. So, imagine nyo po yung ganong klaseng transaction nyo tapos natingga yung kapital mo doon sa isang customer tapos medyo malaki yung nakuha nilang supply sa'yo and then ang tagal nilang magbayad. And then, yung pinakarason daw nila is matagal daw na ma-approve ng boss nila yung payments. Okay? Pero knowing yung company na yan is sobrang laki talaga. And then ayun lang, parang na-take advantage kami noon. So doon ko lang napansin na mostly talaga ng mga big corporations ay ginagawa nila yan na i-delay yung payments para lang na gumanda yung cash flow nila. Okay? And then siyempre, during that time, baguhan pa tayo na negosyante and then bago rin ako sa business to business na transactions. Ayan, yung mga katransak mo, yung mga malalaking korporasyon. So, siyempre, hindi rin namin alam kung ano yung tamang proseso. Pero nung naranasan namin yon, siyempre doon ko nalaman na meron pala talagang tamang proseso para ma-determine natin or sino sa mga customers natin ang dapat na pauutangin natin. Meron kaming ginawa dati mga boss na hanggang ngayon ay ginagamit namin and glory to God, no, dahil because of that strategy ay na-filter namin kung sino yung mga kliyente na masakit sa ulo, sino yung mga kliyente na maganda magbayad, sino yung mga kliyente na may kapasidad talaga na magbayad. Okay, so hindi na natin patagalin mga boss. Ang mga bagay na dapat mong i-consider bago ka magpautang sa mga malalaking korporasyon ay pinakaunang bagay mga boss na dapat meron ka bago ka magpautang sa mga malalaking korporasyon ay dapat maganda yung cash flow mo. So, ibig sabihin yan, dapat meron kang mga backup reserves. Meron kang revolving capital na naka-reserve lang. Yung backup mo, yun yung dapat na gagamitin mo para makapautang ka sa mga ibang korporasyon. Okay? Huwag mong gamitin kung sakto lang talaga yung kapital mo ngayon, huwag mo yang gamitin para ipautang sa kanila. Dahil lugi ka talaga. And then pangalawa, kapag ipautang mo yan sa kanila, magkakaproblema yung negosyo mo sa cash flow. And lastly, malulugi yung negosyo mo dyan. Okay? So, pangalawang bagay mga boss na dapat alam mo or dapat mong i-consider bago ka magpautang sa mga B2B clients or sa mga malalaking corporations. At yun ay ang dapat before ka magpautang sa kanila ay dapat meron ka talagang hihingin na mga legal documents. Okay? So, ano yun? SEC, BIR,
BIR 2303, yan, ano pa ba, lahat ng mga legal documents ng company nila. And lastly, na legal papers na pinaka-importante ay yung financial statements, tapos dapat meron siyang bank authorization. So, bank authorization, ito yung papeles galing sa bangko ng kliyente mo na nagpapatunay na they will allow you to visit their account, to view their account, para meron kang idea kung meron ba silang kapasidad na magbayad. Yan yung isa sa mali ko dati mga boss, dahil during that time na nagpautang kami doon sa example ko kanina, hindi man lang kami na naghingi ng financial statements, ayan, tapos about financial records, hindi namin yun nahingi sa kanila. Hindi ibig sabihin na malaking company yan ay marami yung cash. Para sa akin, yung mga startup companies pa lang, sila yung mas maganda yung cash flow. Sila yung mas maganda na customer dahil cash silang magbayad, or kung uutang man, on time silang magbayad. Pero sa mga malalaking company, nako, iwasan nyo yan dahil ang daming delay dyan na bayad. Ayan yung kamalian ko dati, and ngayon sinishare ko yan dahil gusto ko na maiwasan nyo yan mga boss. So pangatlong bagay mga boss na dapat mo i-consider bago ka magpautang sa mga B2B clients, bago ka magpautang sa mga malalaking korporasyon, ay dapat meron na kayong magandang relationship. So ano ba ibig sabihin nun? Meaning, kilala mo na yung company nila. Kilala mo na maganda silang magbayad, on time silang magbayad, and then of course, ilang beses na silang nag-order sa'yo. So, kapag meron ka ng history kung ano yung how the way they pay their debt, yan. So, syempre meron ka ng idea kung may kapasidad ba talaga silang magbayad. So, yan yung pangatlong bagay na kailangan mong i-consider. Dapat meron kayong magandang relationship, meron na kayong maraming transactions. Just to recap mga boss, no, bago ka magpautang sa mga malalaking kumpanya, malalaking korporasyon, sa mga B2B clients, dapat maganda yung cash flow mo. Meron ka talagang backup reserves. Okay? Kung kulang yan, kung sakto-sakto lang yung kapital mo ngayon, wag ka nang magpautang dahil magkakaproblema talaga dyan. So, pangalawa mga boss, humingi ka ng mga legal documents, like lahat ng legal papers, and pinaka-importante sa lahat is yung business permit nila at saka bank statement. Ayun, tapos yung authorization from the bank na kailangan meron kang power to visit their account. Okay? So, pangatlo mga boss is dapat meron na kayong relationship ng customer na yan bago mo sila pautangin. Okay, so bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo mga boss? Dahil ayoko pong matulad kayo sa akin dati na sobrang baguhan ko pa lang sa B2B na mga transactions, and then hindi ko alam yung mga ganong kalakaran, and then it end up na munti ka na kaming malugi noon, munti ka na kaming maklose dahil sa isang customer lang na ang tagal magbayad. Kumbaga yung cash flow mo, meron kang cash sana pero andun lang sa kliyente mo, hindi mo man lang masingil. Ang hirap nilang singilin dahil ang tagal nilang magbayad. So, yan, sinishare ko yan sa inyo dahil ayaw kong maranasan nyo yan. Okay? Dahil ang kalaban natin dito mga boss, no, ay yung ano ba, ignorante tayo sa mga ganong transactions, ignorante tayo sa mga ganong kalakaran. And because of that, there are other companies, there are other people na they will take advantage of that. Especially if ikaw boss na baguhan ka pa lang, target ka talaga ng mga big companies dahil wala kang masyadong alam, hindi ka masyadong, madali kang pasukin, madali kang mag-approve, yan, madali kang
madali kang ka-transact dahil hindi ka humihingi ng yung mga nasabi ko kanina. Wala kang ganong requirements dahil ang gusto mo lang is magka-kliyente lang. Kaya napansin ko rin yan. Kaya pala dati, yung mga malalaking company dati na nakatransact ko dati ay sila yung lumalapit sa akin. Hindi pala yun dahil na-attract lang sila sa company namin or sa marketing namin. Ito base lang to sa base lang to sa observation ko na parang tina-target din nila yung mga maliliit pa lang dahil yun nga dun sa sabi ko na hindi ka pa ganun ka stricto and then madali ka pang i-bypass nila. So I hope boss no na maiwasan mo yan and then panalangin ko talaga sa Diyos na yung current business mo ngayon ay mapalaki mo pa yan. So para sa akin no, advice ko lang kung kaya mong magstay sa retail kasi doon sa retail cash lahat mas maganda or kung meron ka ng mga B2B clients ngayon mas maganda na cash lahat yung mga clients mo kasi in that way hindi ka magkakaproblema sa cash flow. And lastly mga boss no na gusto ko lang talaga na lahat tayo ay umangat, lahat tayo ay magtagumpay sa lahat ng larangan ng negosyo natin. Okay? So ayun lang, I hope meron kang natutunan in this video and then mag-comment ka kung nakarelate ka sa mga sinabi ko ngayon. Medyo controversial to pero wala kailangan ko lang sabihin. Ayun, so ano pa ba? Invite ko pala kayo ngayon mga boss. Meron tayong Facebook group. Ang pangalan ay Work Smart Community. Yan, search nyo lang yan sa Facebook and then pwede kayong pumasok sa loob. Pwede tayong magkwentuhan doon sa loob. Okay, so ayun lang and I hope meron kang natutunan sa nilapag ko ngayon. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!